Congressman Ronald Singson na mismo ang nagsabi gumagamit siya ng droga nung mahulihan siya ng cocaine sa Hong Kong. Pero iginiit niyang hindi raw siya drug trafficker kahit pa guilty plea ang balak niyang ihain sa kaso. Mula sa Hong Kong, yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Inamin ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa panayam sa media na drug user siya nang mahulihan ng 6 na gramo ng cocaine sa Hong Kong Airport noong July 11, 2010. I used to. Of course, I used to. If not, I wouldn't be in this position. Sa Lunes, guilty plea ang balak ihain ng kongresista sa kasong drug trafficking. Sa batas ng Hong Kong, trafficking agad ang kaso basta't sa airport ka nahulihan ng illegal na droga gaano man ito karami. Pero ilalaban daw ni Singson na ang nakuha sa kanyang droga ay pang personal na gamit at hindi pang benta. Anyone who comes into Hong Kong, even if they were going on to somewhere else, such as Macau, is importing the drug into Hong Kong. It's on that very narrow issue that Ronald will be pleading guilty on the basis that he did bring the drugs into Hong Kong, but they were for his own use only. Kaninang umaga sana maghahain ng guilty plea si Congressman Singson dito sa Wan Chai District Court. Hindi lang natuloy dahil nag-inhibit si Hong Kong Judge Stanley Chan matapos makatanggap ng sulat na paninira raw sa kongresista. Ipinagpaliban sa Lunes, January 31 ang paghain ng plea ni Singson. Posibleng sa Lunes na rin ang sentensya kung ito ay guilty plea. Sa pag-amin ni Singson sa kasong drug trafficking, umaasa siyang gagaan ng sentensya laban sa kanya. I know for a fact that I am not a trafficker, but of course that will be up to the courts to decide. Sa ngayon, wala kayong magawa kundi magdasal lang muna lahat. Pasama ng pasama, matagal. Dumating ang ina, lahat ng mga kapatid, pati na ang girlfriend ni Ronald na si Lovie Poe. Kinakabahan daw si Ronald sa kalalabasan ng kaso sa Lunes. Kahit guilty plea ang ihahain sa korte, nakikiusap siya sa mga kapwa kongresista. Patapusin muna ang kaso bago pagulungin ang proseso ng mungkahing pagpapatanggal sa kanya sa Kongreso. Mula rito sa Hong Kong, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Binigyan na raw ng singsing ng R&B prince na si JR ang girlfriend na si Krista Kleiner. Engagement ring na ba ito? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Happy Valentine's, Daddy. I love you. Nagkikita na ako. Promise! Kilig na kilig si Krista Kleiner nang ipakita niya sa GMA News ang singsing na bigay sa kanya ng boyfriend na si JR. Pero bago raw magduda na engagement ring na ito, nilinaw ng beauty queen na promise ring daw ang tawag nila rito. He's like, I know that you're not ready to get engaged and it's still fresh, but I just want to make a promise to you that even though you're far and you're away, that I will be your man and I'll be faithful to you and I will love you the best I can, near or far. And yun lang, I promise of his feelings for me. So, that's gonna make me cry. Ako din! Naiyak pa si Krista nang ikwento niya ang pinagdaanan nila ng boyfriend nang sumama siya sa concert tour ni Julio Iglesias nung isang taon. Ilang buwan din silang nagkalayo ni JR at nagkaproblema sila. Si Julio kasi, he's the type na when we're at dinner or when we're with him, bawal ang telepono. Si JR naman kasi tapos baliktad yung mga oras, he'll be texting during dinner and I can't answer kasi pinapagalitan ako ni Julio. Stop texting your boyfriend. When you're with me, I'm your boyfriend. So parang si JR, parang I tell him, so sorry, I couldn't because Julio's getting mad. Sabi niya, how about me? You don't have time for me. Ganyan. Pero ngayon daw, hindi na halos sila magkahiwalay. Distance and makes the heart grow fonder, and in our case it really did. As long as you're patient, and we also took the effort, talagang Skype kami 24 hours sa banyo, kumakain, lahat sa shopping mall. Sa Valentine concert ni Krista kung saan kasama niya si Christian Bautista, manonood sa kanya ang boyfriend na si JR. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, alamin ang mga nominado sa 83rd Academy Awards. Tutukan yan mamaya. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan dyan. Isang babuyan sa gitna mismo ng isang tinatawag na residential area sa Pasig ang inireklamo. Ang masansang na amoy na galing daw sa babuyan, nakakaapekto na umano sa kalusugan ng mga residente. 3 taon na ang binilang ng mga taga-Sergeant de Leon Street sa Santolan, Pasig.
ang PC ng kanilang pasensya. Wala nang ihahaba pa pagdating sa iniindang perwisyo mula sa babuyang pagmamayari ng isang Raymond Santos sa kanilang lugar. Palibasa, ang babuyan ipinwesto sa gitna ng mga kabahayan. Ano yung masasabi niyo sa baboyan dyan? Mabaho po. Masama po talaga ang amoy niya, lalo na pag hapon, tanghali. Yung sanitation ng baboyan nila hindi po ganun kalinis. May mga tae po ng baboy na minsan hindi nalilinis, hindi naalis. Ang bahay ni Mang Edmundo katabing-katabi lang ng babuyan at inirereklamo rin niya ang paraan ng pagluluto ng kanin baboy dito. Maamoy po yung baho ng kanin baboy nila. Sinabi ko po na baka po pwede pakiayos nila eh. Hindi naman po nilang pinapansin. Sa cellphone video na itong kuha ni Mang Edmundo, kitang-kita ang usok na nagmumula sa babuyan habang nagsusunog ito ng kanin baboy. Ang mabahong amoy na dinadagdagan pa ng paglaghap sa usok, kalusugan daw ng mga residente ang dinadali. Yung sasakit sa sikmura, tsaka po yung paninikip ng hininga sa dibdib. Sumasakit po yung mga tiyan namin, nahihilo na po, minsan nagsusuka na po yung mga bata. Pinuntahan mismo ng investigador ng bayan ang inireklamong babuyan, pero isang tauhan lang ang aming nakaharap. Hinanap namin ang may-aring si Santos pero walang maibigay na impormasyon ng tauhan. Madalang na raw kasing pumunta si Santos doon. May permit po ba yan? Sa pahintulot ni Victorino, pinapasok kami sa loob ng babuyan at doon lumantad sa amin ang dahilan ng reklamo ng mga residente. Sinigundahan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang reklamo ng mga residente matapos magsagawa ng sariling inspeksyon. Wala silang anti-pollution device na yung septic tank para yung mga waste generated hindi diretsong tapon sa ilog or sa creeks. Tapos malapit sila sa kabayan. Then wala silang permit whatever from any government offices. Maliwanag ang aksyong katapat ng ganitong problema. Patawag natin ng public hearing, or another notice violations, then cease and desist order. Definitely, dapat tatanggalin na yung mga baboy doon. Sinusubukan pa rin po namin kunin ang panig ng may-ari ng babuyan na si Raymond Santos, pero hindi raw siya nagagawin na roon tulad ng sinabi namin kanina. Ang problema nga to, patuloy po namin tututukan at sinasabi po namin ngayong gabi sa mga kinaukulan, hindi namin kayo tatantanan. Abangan! Mga babaeng gusto maging bus driver, sumalang na sa training. Exclusive! Living partners, arestado matapos pagnakawan ang isang sanlan sa Tondo. At ang hindi matatawarang bayanihan ng mga nakagatid ng tulong sa mga biktima ng masungit na panahon sa Samar. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.